Ayan, medyo may kirot na yan sa puso Naantok nyo. na rin po kasi siya. Oh! Hindi totoo yan. Naiintindihan ko na inaantok siya. Pero hindi ngayon. Hindi inaantok kasi. Ay, hindi pa nakakakain yan eh. Ay, hindi kasi namimiss niya yung papa niya. Ay, lahat na ng dahilan iikutin mo na. Po. Ilan taon na siya? Bali, 2 years and 3 months po. 3 months, okay. Paano niyo po nasabing speech delay? Sinong pinagkumparahan natin? Sa mga napapanood ko po. Ah, okay. Then, ano po, dati naman po, bago po siya mag 1 year, nakakapagsalita naman po siya ng mama and papa. Pero nung nag-work po kasi ako, biyanan ko po yung mga nag-aalang. Nababad po nila sa TV, screen time po. Okay, okay. Bali doon po nawala po yung pagsasalita. Language niya. Ayun. Pero ito, isa sa mga concerns niya. Hindi siya mapirme. Hindi naman po, napipirmi naman po. Ah, okay. Bali na ninibago lang po siguro. Oy! Bakit? Halika na. Huwag iyak. Ano po dahilan nito? Gusto niya po maglaro at saka lumabas po doon. Gusto niya po kasi nagwa-walking. So, meron po tayong mga skills na kailangan ma-target sa kanya, which also includes development sa mga skills na meron po siya. Yung speech and language po kasi, hindi lang naman kasi siya speech. Kumbaga, hindi naman kayo nagkulang sigurong kausapin siya. Opo. Lagi Diba? naman po kinakausap. Diba? Kaso talagang hindi eh. Diba? Parang ayaw talagang lumabas eh. Or kung ayaw man, kumbaga, ginagawa niya lang kapag ka nakakanta siya. O like, out of the blue, biglang, apo! Tapos biglang, uy, asan na yun? Pero pagka Minsan pinasabi po mo, ganun po siya, may mga nabibigkas. pero hindi ko pagka na po pinapaulit mo, Hindi na po. so ito rin actually ang isang concern nyo eh, yung ikot siya ng ikot. Opo. Diba? So, Akyat po siya ng akyat. akyat siya ng akyat. So, sige na nga. Kawawa naman si mami para naman meron. Come on! Come on! Sit down. Dito. Sit down. Sige. Pwede po atras kayong konti kasi pagka nakita niya kayo, ilalaruin niya kayo. Wow! Oh, ito. Sabi ko na nga ba eh, aabutin to ng 30 minutes eh. Talaga po lagi po siya nakadikit sa akin. Opo, pero kasi kailangan nating harapin eh. Kailangan nating harapin na kailangan niyang malampasan kasi ang magiging, katulad ito, wala namang any reason. O automatic yan pagka, sige, sorry, sayang. Automatic yan pagka hindi mo binukas ang kamay mo, hindi siya, iiyak yan ang iiyak. Nakita nyo kanina, anong gusto niyang gawin nyo? Nagbabas po. Hindi. Ay! Ayan. Katulad mo nito. Kapag ka may ganito ho, kunwari, hindi naman pa, ngayon, hindi pa naman kayo pa pwedeng lumabas. Huwag mo na ipahatak yung kamay mo. Papaasahin mo pa siya eh. Kanya na po iyak. Oo. Ayan. Ngayon nga lang, kasi ito yung feeling natin na parang, pagka ganyan na kasi, parang feeling mo, wala ka na magagawa. Feeling mo, wala ka ng choice. Pero kasi pagka na-realize na yan, na dadating ang time yan. Dadating ang oras siya, ma-realize mo. Maghahanap na yan ulit ang gagawin mo. Opo. Saka kung mapapansin nyo, sa totoo lang, hindi naman masama loob niya eh. Opo. Yun lang kasi ang paraan niya para mapasabi sa'yo na naiinis siya. Kaso nga lang, hindi kaya ng puso niya. Oh. Eh, sino ba namang nasa tamang pag-iisip na magulang na paiiyakin mo anak mo? Katulad ngayon. Ayan, medyo may kirot na yan sa puso Naantok niyo. na rin po kasi siya. Oh! Hindi totoo yan. Naiintindihan ko na inaantok siya, pero hindi ngayon. Kasi tumitigil siya eh. At saka kanina, hindi niya naman ginawa yan eh. Naramdaman niya lang na parang, teka, bakit bigla mo akong kinuha? Tapos, kasi bakit? Kaya kailangan kong i-shut down ulit agad yung pananaw natin ganon. Opo. Kasi hahanapan mo ng dahilan bakit siya ganon eh. Hindi mo tuloy mapapagawa sa kanya yung papagawa mo. Kasi isipin mo, ay naku, hindi inaantok kasi. Ay hindi pa nakakakain yan eh. Ay hindi kasi namimiss niya yung papa niya. Ay lahat na ng dahilan iikutin mo na para lang mabigyan ng dahilan. Tumigil na. Nga po. Diba? Minsan din po kasi parang sensitive po ng papa niya. Pag hinahayaan ko pong umiyak pag may gusto po siyang gawin. Gusto po niya, kukunin ko po agad, patatahanin. Oh. Ganun. So, consideration ho yun. So, kailangan nyo hong pag-usapan yun. Pero, trabaho lang, walang personalan, hindi ganun ang presentation nyo kanina.
Ibig sabihin, the moment kanina na umiyak na siya, hindi nyo mapigilan yung sarili nyo. Kung hindi ko kayo sinabihan, kanina nakaganon na kayo. Oh. Kasi magpapahatak na kayo. Ang point ko ho, naiintindihan ko ho yung sitwasyon nyo. Hindi ho kayo nag-iisa dyan, ha? At saka hindi dahil kinakatch ko yung attention nyo, ibig sabihin, pinapoint out ko na sa inyo na maling-mali kayo. Ang gusto kong intindi sa inyo, baka mamaya hindi natin nakikita. Na yun ang reason. Tingnan mo ngayon, tapos na. Wala pa. Pero kanina parang kala mo, apakasama mong nanay. Diba? Pero sa totoo lang, hindi naman talaga siya umiiyak eh. Hindi niya lang nakuha agad yung gusto kailangan niya. Hindi nga po pwede. Kasi nga, pagka palaging ganun ang timano, Ganun na po magiging routine. oo. Ngayon, palagi tuloy siyang bad trip. Pagka kinuha ko yan, kahit wala akong gagawin hindi maganda, bad trip na yan. O, sino kawawa? O rin po. Di ba? Wala kang magawa ngayon, hindi ka makapaghugas, hindi ka makapag-CR. Di ba? So, nagigets nyo ho. Pero okay sa kanya maglalaro mag-isa. Pero pag hinawakan mo, feeling niya uutusan siya ulit, kaya aayaw siya ulit. Ulitin ko ha. Pag hinawakan ko yan, ang gagawin niya, tatakbo siya sa'yo. Come on. Let's go. Come on. Yan ba? Oh, nauntog pa. Yan, nagkadahilan tuloy. O, di tunaw ang mama mo. Nakuha na naman si mami. Hindi. Hindi ko po, again kailangan ko lang po mapaintindi sa inyo kasi tapos, ang problema. Di ba? Nagigets yun ho? Baka hindi natin nakikita, palagi ka lang nandyan para masolusyonan problema niya. Pero baka mamaya hindi kanya kailangan. Hindi niya kailangan saluin mo siya. Hindi pala yun ang makakatulong sa kanya. Baka mamaya kailangan hinayaan ko siya. Kasi kanina nung inuupo ko siya dito, yung taas ng kilay niyo, nararamdaman ko na hindi dahil alam niyo na may masama akong ginagawa, but because nakikita yung emosyon niya na hindi siya komportable. At bakit ko kailangang ipilit. Pero alam niyo naman, wala akong ginagawa hindi maganda. Ang point lang is that, natatakot kasi ako doon sa frustration niya. Ang problema, yun ang pangahawakan niya. Hanggang sa lumaki na siya, hanggang sa marerealize mo na, teacher, sorry, di ko na talaga kaya to. Laki niya na eh. Ngayon, ang tanong, hanggang kailan? So, mahirap lang ho talaga siya sa umpisa kasi nga, mayroon kang sasagupain eh. Pero pagka na-overcome yung ho yun, baka mamaya, hindi na siya ganun kahirap. So, ayun lang. Ulitin ko ulit. Last na, ano? Tigas-tigasan ng puso, ha? Come on. Come on. Oh, bodo. Ta. Sit na. Wala pa 10 segundo. 10, 9, 8, 7, 6, 5, ayan na. 4. Anong kinayakan niya? Kasi inuutusan ko siya. Hindi ko siya pinagbibigyan sa gusto niya. Yun lang. Kumbaga, ang laban mo ay ikatutuwa niya ngayon o ikabubuti niya sa kinabukasan. Yun lang. So, yun yung kailangan ko suungin. Ha? Oh, hindi pa nga natapos yung 10 seconds eh. Pagka inulit ko ulit yan, ganun ulit yun. Wala naman lupa. Oo. Yun nga lang, hindi kasi kaya ng mama niya. Sorry. Sorry po, trabaho lang. Sorry po. Oo. Ayun, ha? Ano lang po? Oo, tsaka syempre, sino ba namang nasa tamang pag-iisip na magulang magpapaiyak ng anak? Wala naman. Pero pagka naintindihan mo, oo nga, tama nga. Ayun, ha? Sige. Oo, ha? Tiis-tiis lang ang puso, ingat-ingatan.
At wala ka namang ginagawang hindi maganda. Hindi mo naman siya inaalipusta. Opo. 'Di ba? Hindi mo lang nabuksan yung laruan niya. Aba, ikala mo, ginilitan na siya sa tagiliran. Makaiyak po kasi. Oo. Problema mo, pakaaway mo pa asawa mo, kaaway mo pa ang biyanan mo, kaaway mo pang tita niya, at kung sino-sino pa, lalo na kung uniko iho, or like, kaisa-isang bata sa bahay, di ba? Lahat. Oh.